scooters. Tsaka kung yung mga nakikita nyo, yung mga stand-up scooters, yung mga nakatayo. So that's what we push for. So ayaw namin na yung idea of biking, parang hobby lang, sport lang siya, yung pampapawis lang. Gusto namin i-push na yung pagbibisikleta, alternatibo yan ng transportasyon. So nagsisimula yan na dapat normal yung mindset natin na yung bike is transport. Dapat ipaalam natin sa mga tao na it's doable, it's safe. Kahit mga bata pa lang, dapat maging normal na payagan ng mga magulang at mangyayari lang yun kapag naging safe. So we're counting on MMDA na tumulong na maging mas safe ang pagbabiking sa bansa kasi doon magsisimula na masasana yung mga tao. And then we want to thank everyone for joining kasi malaking bagay na makita ng mga tao, no, yung mga Marines, mga MMDA officials. Sila mismo nagbabike as transport. So, thank you Mike for organizing. I'll invite si this is our brand ambassador for Pop Cycle, si John Ardan. Yung page niya sa Facebook, Instagram, and YouTube, it's called Manila Bike Commuter. Kasi ito, si John Ardan, everyday talaga bike ang gamit niya. Grocery man yan, office man yan, kung saan man, bike talaga. Pinapasok niya sa train, sa bus. So, he's gonna talk about yung experience niya, tsaka kung paano tayo makakatulong sa advocacy. Hello, good morning everyone. So sino po dito yung nagba-bike commute or at least may ano po kayo? Nagka-try kayo mag-bike commute po? Meron po ba? Yung kumbaga bike to work? Bike to work! Ayun, okay, sige. So, ako po, bali, nagpa-bike commute na po ako since 2004 when I was still in high school and volunteering. So, sa ano pa yon, sa probinsya, sa Pampanga. Nung bumalik ako dito sa Metro Manila, tinuloy ko yung bike commuting kasi ang traffic grabe yung traffic dito sa Metro Manila. Napansin ko kasi dati jeep, parang 5 sakay ng jeep papunta dun sa volunteer work ko. Ano yun, aabutin ako ng mga 45 minutes to 1 hour yung isang way. Tapos pabalik, ganun din. Pag taxi naman, mahal. So, naisipan ko mag-bike galing sa bahay papunta sa work. 30 minutes lang ako inaabot papuntang Makati. So simula nun, yun, mas naging regular yung bike commuting ko. Tapos hanggang ito nga, dumating na itong pandemic, biglang naging spotlight talaga yung bike commuting, di ba? Ang daming biglang, kasi tinanggal yung public transport ng government for a certain time dahil sa pandemic. So yung mga tao napilitan mag-bike. So, kaya nagkaroon tayo ng mga bike lanes, yung iba nga galing from DOTR and MMDA dahil dun sa pandemic na yung mga ibang commuters napilitan sila mag-bike commute. So yun, bali, yung experience ko nga ng bike commuting, yun yung pinapakita ko sa page ko. So, thank you sa Pop Cycle kasi naging ambassador ako nila. So, yun nga, ito, ginagamit ko yung isang e-bike na nabigay nila, yung Fido. Kaya niya mga 40 kilometers, isang biyahe, kaya niya. So yun, bali, yun lang naman, yung bike commuting, pag sanay ka na, pag nasanay yung katawan mo dun sa bike commuting, hindi ka na mapapagod masyado. Na hindi ka rin, kasi yung iba palagi nilang reklamo sa bike commuting, ano yan, ang init-init sa Pilipinas, paano ka magbibisikleta, di ba? Papawisan ka lang or ano. Pero kung pagka nasanay yung katawan mo sa pagbibisikleta, hindi ka na ganun kapapawisan, lalo na kung hindi ka naman nagbabike for exercise. Kung nagbabike ka for transport, mag-a-adjust yung katawan mo Kung yung galaw mo rin, yung bilis mo, kasing bilis lang ng para ka naglalakad. Kumbaga yung pacing mo para ka naglalakad pag nagbabike commute, mas hindi ka rin papawisan. So merong mga may mga ibang tips na nakapost din yun sa page ko Pero may mga tips yan para makakapag-bike commute ka ng maaliwalas, hindi ka masyadong mapapagod, hindi ka masyadong masistress yun. May mga tips yan for bike commuting. So yun lang naman po. Meron kayong tanong or... So Angelo. Thank you po. Thank you. Thank you, bro. Thank you. Sa video namin. Meron din ako nga.